Ako si Jerry Rivera, Pangulo ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA. Nais kong ipabatid na nagsimula na ang protesta ng PALEA laban sa illegal lockout ng PAL sa 2,600 na empleyado. Sa itong peaceful protest action laban sa tanggalan at kontraktualisasyon. Sa mga sandaling ito ay kalahok sa protesta ang PAL employees sa Airport Services Department, Catering Department at Call Center Reservations Department at iba pang mga serbisyo. Hindi kami uuwi hanggat hindi tiyak ang aming regular na trabaho sa PAL. Nananawagan ng PALEA na makipag-usap ang PAL upang magkaroon ng solusyon ang labor dispute. Hiling ng PALEA na itigil ang tanggalan at buksan ang negosasyon para sa bagong Collective Bargaining Agreement o CBA. Sa CBA negotiations, pag-usapan ng mga pamamaraan para mapaganda ang PAL, pera, ang tanggalan at kontraktualisasyon. Noong 1998, bunga ng financial condition, hiningi ng PAL ang suspension ng aming Collective Bargaining Agreement. Kalinsabay ng rehabilitation program ng kumpanya. Sa mahabang panahon, ay mistulang kalabaw ang PAL employees. Mula 1998 hanggang ngayon ay walang CBA negotiations. Kaya't halos walang iniunlad ang aming sweldo at benepisyo. Bunga ng sakripisyong ito ay maagang nakabangon ang PAL. Pero noong 2009, sa panahong dapat ay magsimula na ang bagong CBA negotiations, ay tsaka naman nag-announce ang PAL ng outsourcing. Ang gantimpala ng PAL sa sakripisyo ng mga manggagawa ay tanggalan at kontraktualisasyon. Kung di daw payagan ang outsourcing ay babagsak ang PAL. Magsasara ito at di makasurvive. Pero ano ang totoo? Last year, ang net income ng PAL ay 72.5 million US dollars o lagpas 3 bilyong piso. Lagpas pa ito sa 46.5 million o 2 bilyong piso utang na binayaran noong June 2010. Kasinungalingan na pabagsak o nalulugi ang Philippine Airlines. Ang totoo ay gusto ng PAL na makaiwas sa collective bargaining agreement at madurog ang aming union, ang PALEA. Ang regular employees ng PAL ay gagawing contractuals sa 3 services: Sky Logistics, Sky Kitchen, SPI Global. Bilang contractual, mababa ang sweldo, bawas ang mga benepisyo, walang kasiguraduhan sa trabaho at durog ang union na boses at proteksyon ng mga manggagawa. Halimbawa, ang isang senior reservations agent na tumatanggap ng 22,200 in salaries and allowances sa Philippine Airlines kapag lumipat sa SPI Global ay 10,000 piso na lamang ang kanyang sweldo. Ang isang master mechanic ng Philippine Airlines, kapag lumipat siya sa Sky Logistics ay imbes na 28,000 ang kanyang sahod, siya po ay sasahod na lang ng 11,111.50 centavos. Mababa pa po ito sa itinakda ng ating batas na minimum wage. Ang PAL employees na 20 o 30 anyos nang nagtatrabaho at may work experience na, kapag lumipat sa service provider, ay gagawing probationary for a period of 6 months. Walang mabubuhay ng disente sa sahod, benepisyo at working conditions ng isang kontraktual. Hindi makakasabay ang sahod sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapos ang kita para papag-aralin ang ating mga anak. Walang pagkukunan kapag nagkasakit sa pamilya. Walang kinabukasan at dangal sa trabahong kontraktual. Kaya ang overwhelming majority ng PALEA members ay tutol sa tanggalan at kontraktualisasyon. Wala pang 15% ng affected employees ang tumanggap ng separation offer.
kulang sa 7% ang nag-apply sa service providers. Nitong nakaraang linggo, wala pa man ang effectivity date ng tanggalan, ay nagpapasok na ng mga iskirol ang Philippine Airlines. Desidido kundi man, desperado ang PAL na ituloy ang tanggalan si Biyernes. Sandal na po kami sa pader. Wala nang ibang magagawa ang palaya kundi ilunsad ang isang protesta. Ito ang nalalabing paraan upang depensahan ang regular jobs ng ating mga empleyadong regular. Nananawagan kami sa PAL, itigil ang tanggalan at kontraktualisasyon. Nasa inyo ang bola para maresolba na ang labor dispute. Nasa inyong kamay ang solusyon para di maperwisyo ang passengers at clients ng kumpanya. Humihingi kami ng pangunawa sa publiko sa anumang inconvenience na dulot ng protesta, sapagkat karamihan sa inyo ay kapwa namin manggagawa at nananalig kami na maintindihan ninyo kung bakit kailangang labanan ang kontraktualisasyon. Ang safe and efficient service ay garantisado sa trabaho ng regular employees ng Philippine Airlines, hindi sa contractual workers ng service providers. Nagpapasalamat kami o nagpapasalamat ang PALEA sa lahat ng nakiisa sa laban sa nakalipas na 2 taon. Sa sandaling ito, higit kailanman, kailangan namin ang inyong suporta. 2 taon nang lumalaban ang PALEA para mapigilan ang tanggalan at kontraktualisasyon. Ito na ang oras para ipanalo ang labang ito. Ito ay isang laban para sa aming pamilya. Ito ay isang laban para sa ating kinabukasan. Ito ay isang laban para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Ang laban ng PALEA ay laban ng lahat. Ang laban ng lahat ay kontraktualisasyon.